Hi guys! Nakakadismaya talaga dahil kaninang umaga nakita ko si Mami Sam na nag-poops at yung poops nga niya ay lusaw. Kaya naman for the panic na naman ang bakla, naloloka na talaga ako kapag may mga gantong pangyayari. Dahil matik na yon na may masama na naman silang nararamdaman. Dapat talaga alarma ka sa mga ganyan sign kasi hindi naman sila makakapagsabi kung ano ang masakit sa kanila. At syempre, para na rin makakilos kung ano ba ang dapat na gawin para matulungan natin itong mga poor baby natin. Dahil alam naman natin na napakahirap talaga kapag hindi mo ito naagapan. At syempre, dahil ilang taon na nga rin tayo nag-aalaga ng ating mga poor baby, alam na natin yung mga ibang home remedies na makakatulong talaga para guminhawa naman yung nararamdaman nila. So guys, hindi ko kayo hinihikayat na huwag nyo dalhin sa vet yung mga poor baby nyo kapag sila ay nagkasakit. Ang sinasabi ko lang ay meron din namang mga home remedies na pwede nating gawin. So ayun yung binibigay nating first aid sa ating mga poor baby, pero kung hindi na talaga kaya ay dalhin na natin ito sa vet dahil baka ano pa yung mangyari at magsisi pa tayo talaga sa huli. So story time. Ito talaga ang mga pangyayari. So dahil ngayon nga ay araw ng palengke, syempre hindi ko naman makakalimutan ibili ng pagkain ng aking mga poor baby. Binili ko sila ng atay at nitong chicken breast and nilaga ko lang yan. Wala ako nilagay ng kahit anong timpla. So tuwan-tuwa na naman ang puso ko dahil alam kong magugustuhan nila yan dahil favorite nga nila yan eh. At para balance ang nutrients, naglagay pa ako dyan ng dog food. So ayan, tuwan-tuwa talaga si Lucky Boy. Ang napansin ko lang, si Mami Sam, bakit kaya hindi siya lumalapit? Kaya ang ginawa ko, nilapag ko na dyan dahil baka mamaya amoy-amoyin niya. Ang kaso lang, hindi nga siya lumapit at itong si Lucky Boy lang yung kumain. Habang kumakain dyan si Lucky Boy, tinatawag ko na si Mami Sam at sinasabi ko na kumain na rin siya. Kasi guys, 3 times a day naman talaga sila kumakain, kaya kahit na maghati lang sila, ay mabubusog talaga silang dalawa. Kaya sa mga magsasabi dyan na kulang sa nutrients o pagkain yung mga poor baby ko, kaya sila nagkakasakit, aba mag-isip-isip ka, char. May imaginary enemy na naman ako. Charot! Talaga namang napatunayan ko talaga na ayaw kumain ni Mami Sam at masama talaga yung pakiramdam niya dahil atay na nga yung ino-offer ko sa kanya, ayaw pa rin niya kainin. Nakakapagtaka, 'di ba? Hindi naman tatanggi yung mga poor baby natin sa atay dahil favorite nila yan. Kaya iyan, for the experiment na naman ng person, char. So guys, nilamas ko nga pala dyan yung saging. Ay, grabe naman sa lamas. Dinurog pala guys. Nilagyan ko na rin yan ng chicken liver at dinurog ko lang din. At nilagyan ko rin ng sabaw ng pinakuloang chicken breast para naman maging liquid siya at kumasya doon sa may syringe. At guys, bago ko makalimutan, nilagyan ko rin pala yan ng dextrose powder. Malaking tulong din talaga yung dextrose powder na yun dahil kahit hindi sila kumain at mainom lang nila yun, nagkakaroon sila ng nutrients. Kung meron dextrose para sa tao, meron din sa aso, syempre. Ihiyaw ang equality, char. Going back, makikita nyo dyan na pino-force feed ko na nga si Mami Sam gamit yung syringe. Dahil wala nga ganang kumain si Mami Sam, kaya for the rescue ang kanyang mami. Guys, baka mamaya may mag-comment dyan na sabihin naman ang OA ko at ang paranoid. Dahil hindi lang kumain at nag-poops lang, ay grabe ko nang i-force feed. So guys, based kasi sa experience ko, nung nagka-parvo sila, ang una nun ay dumumi sila ng lusaw, and wala rin silang gana nun kumain. So dahil hindi sila kumakain at nagpupups lang sila sa unang beses ay lusaw, sa pangalawang beses ay lusaw ulit, sa pangatlong beses niyan ay dugo na yun lalabas. Kaya dapat talaga ay pakainin sila bago pa sila tumain ng dugo or magpups ng dugo. Tapos ko na nga dyan i-force feed si Mami Sam at nilagyan ko lang yan ng dextrose powder para masimot yung mga nasa gilid-gilid. For the punas muna ang person dahil tapos na nga tayo magpakain. Grabe na talaga dyan yung kaba ko dahil parang nauulit na naman lahat ng pinagdaanan namin noong nagkasakit sila. Kaya naman pinaghiwalay na namin muna si Mami Sam at si Lucky dahil hindi pa natin alam kung ano nga ba yung sakit ni Mami Sam kung bakit siya nawala ng gana at nagpupups ng lusaw. Syempre guys, prevention is better than cure talaga. Sa pagpo-force feed talaga ay tiyagaan lang din. Dahil imagine, yung isang tasa na yon, ipapakain mo sa kanya gamit lang yung syringe, kaya uubos din talaga ng maraming oras. Pero lahat naman ay worth it dahil mahal natin yung mga fur baby natin at hindi natin sila pababayaan. Ayan guys, dahil nga tanghalian na, binigyan ko si Mami Sam ng chicken breast na nilaga. Para na talaga ako diyang nabunutan ng tinik dahil nakikita ko na kumakain naman siya. Pero syempre, hindi pa rin tayo kampante dahil hindi ko pa ulit nakikita na nag-poop siya. Sana lang talaga yung magiging poops niya ay matigas na para makampante na ang mami.
At syempre, pinipray ko din dyan na sana ay tuloy-tuloy na yung pagkain niya para naman hindi na niya kailangan pumunta ng vet at turok-turok na naman siya guys. Sobra talaga silang nakakaawa kapag tinuturukan sila. Kaya natutuwa na rin talaga ako na meron akong ginawa na pinor speed ko talaga siya. Dahil nakatulong talaga yon para magkaroon ulit siya ng gana. Imagine kung hinayaan ko lang siya baka hanggang ngayon ay tumatay pa rin siya ng lusaw at hindi pa rin siya kumakain. Ang sarap-sarap naman ng kain ng bata na yan kay sarap pagmasdan. Okay lang talaga kahit malakas kumain basta walang sakit. At okay lang din na makukulit sila kaysa tahimik dahil meron silang mga sakit. Ipag-pray niyo po si Mami Sam guys na sana ay gumaling na po siya. So ayun lang po for today's video. Thank you for watching. Bye!